Narito pa rin po News TV Quick Response Team sa Baclaran at ngayon nga po na mag-aalas 6 ng gabi ay marami po ang pupunta rito para po sa oras-oras na simba o misa dito po sa Redemptorist Church. Samantalang sa labas po ay nananatili po na mabigat ang daloy ng mga sasakyan, lalo po yung nanggagaling ng Quezon City na nagpupunta rito na dumadaan po dyan sa may Nagtahan at yung sa kabilang way naman po ng EDSA ay pareho pong mabigat ang daloy ng mga sasakyan. Di lamang po dahil Baclaran din ngayon, kundi dahil po sa dala na rin po ng panahon ng Kapaskuhan. Makikita nyo rin po yung mga paninda rito na dagsa dahil nagkakaroon nga po ng pagkakataon yung ibang mga manininda rito na sa rotation na mga oras na binibigyan po sila ng pagkakataon ng MMDA na magtinda para nang sa gayon ay hindi po magsiksikan yung mga nagtitinda. Pero sa kabila po niyan, medyo may kasikipan pa rin po yung lugar para po sa mga naghahanap buhay. At kanina nga po ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap yung ilang mga mamimili at ilang magtitinda. Narito po ang kanilang mga payag. Bibili muna bago pumasok sa simbahan. Kung sabi Visoria naman, malayo naman. Ano ka pa doon? Di mo alam mo pasikot-sikot doon, marami. Mabuti dito sa Baclaran, ganun din naman ang halaga. Makakabili ka rin kahit paano, doon pamasahe pa. Po, matumad ho kami ngayon. Ay, mahirap po ang pera ngayon eh. At saka maraming walang mga trabaho. Araw lang ng Miyerkules at saka araw ng Linggo lang. Pero yung ordinary po, hindi talaga katulad noon na mabili ho kami. Sa puntong ito po, makakausap po natin si Attorney Yves Gonzalez ng MMDA. Magandang gabi po sa inyo, Attorney. Magandang gabi po at magandang gabi po sa lahat ng inyong viewers. At Attorney, yung pong traffic ngayon, medyo matindi galing Quezon City, papunta lang dito sa Baclaran, mahigit 2 oras po ang inabot namin. So, usually, saan nyo ba ina-attribute itong ganito katinding daloy ng trapiko? Ito pong traffic na nararanasan natin ngayon. Ito na po yung ating traffic na po talaga dahil marami na po talagang private vehicles ngayon sa kalsada. At siguro po madaming naghahabol ng kanilang mga Christmas shopping. At yun nga po, napansin natin na talaga pong lately, the past few days po, talaga po mabigat na po yung ating, lalong-lalo na po dito sa private vehicle lanes po natin. Kung kayo po ay commuter, mapapansin niyo po, mas bumilis po yung daloy ng biyahe ngayon, lalong-lalo na sa EDSA, dahil po dito sa ating sinagawang bus segregation scheme, kung saan po yung mga bus po ngayon, nakakarami na po sila ng biyahe ngayon. So, ang problema po talaga natin ngayon, private vehicles, yung volume po talaga natin ay napakarami pong tao sa kalsada ngayon. Attorney, yun nung, meron ho akong napuna parang di ba sa panahon ng Kapaskuhan, sumisikip yung daloy ng trapiko. Tama ho bang sabihin na pwede rin masabi na yung halimbawa yung nagpa-party sa isang side ng Metro Manila, dadayo doon yung mga motorista, kaya medyo may mga lugar talaga na doon po nagbibigat like Ortigas area, Quezon City, parang gano'n. Tama ho ba yung gano'n observation? Opo, lahat po ng ating mga commercial establishments, yan po ay mga traffic hotspots din. Sila po ay nag-generate ng traffic doon sa area nila. For example po, dito sa Ortigas Center, marami po tayong malls dito at hindi lang po yung shopping ang pinupunta ng ating mga kababayan, kundi yung mga other extracurricular activities like Christmas parties or makikipag-meet up po sa mga kamag-anak. Diba? Siyempre po, kung aalis ng mga magkakamag-anak, pupunta sa mall po yan. At yun natin na talaga pong ang activity ng tao ngayon, lalong-lalo na pong parating na po yung Pasko, ay talaga pong halos sa karamihan ng kababayan na kalsada at may gustong puntahan. Opo, itong sa bus segregation scheme na pinatutupad nyo, kanina po meron kaming news item na nagkakalituan para ho. So paano nyo nais-remedyohan ito pong kumbaga parang bitin sa information drive na yung ibang mga pasero talagang nalilito, ibang bus driver pasaway pa rin. So paano nyo po nais-remedyohan ito? Ito po, kami po, pinag-iigihan po natin yung ating information campaign. Pero understandable naman po yan kahit gaano po kagaling ang inyong information campaign. Sa simula po talaga ay magkakaroon po tayo ng kakaunting kalituhan dahil hindi mo naman po kayang ma-inform % ng computers po, di ba? Okay. Pero napansin naman po natin na unang-una, marami na pong, kaunti na lang po yung nalilito, hindi po majority ang nalilito, kakaunti na lang po yan. At pangalawa po ay talaga pong nagandahan naman, maganda po ang feedback, lalong-lalo na nga po ng commuters dahil pansin nga po nila na kung ibilis ang biyahe nila,
At as long as ang ginagawa nila, natututo na rin po sila yung strategy po nila kung saan po sila sasakay. Kasi normally naman po ay alam naman po natin sa time kagaling, sa time punta. So, napag-aaralan na rin po. Siguro po, parang lahat ng anything new naman po. Sa simula po, magkakaroon tayo ng learning process, magkakaroon po tayo ng mga glitch sa simula. Pero as we grow the project po, ay talagang lalong mag-iibayo at gaganda pa po itong epekto nitong ating bus segregation. Tsaka hindi din sila dapat malito kasi pag nalito sila at nahuli sila, malaki-laki rin po yung multa dito sa kanilang gagawin sa MMDA. Opo, yung mga bus drivers naman po, alam na po nila, siguro po kakaunti na lang po talaga yung hindi nakakaalam. Tapos, ang maganda nga po, katulad po niyo, sa stasyon niyo po, naglabas po kayo ng isang magandang infographic na kung saan po, maganda nakalagay po doon, nakalatag po yung lahat ng mga bus loading bays at saka yung A, B, and yung C. So, we appreciate nga po yung tulong ng ating pong kasamaan sa media at of course, yung ating pong mga bus drivers naman po ay dahan-dahan po yan na 100% at memorize din po nila yung kanilang mga stops. Apo, maraming po salamat sa inyong panahon, si Attorney Yves Gonzales ng MMDA. Maraming po salamat.